Mayong hapon, New Life Community Church, Umapad Community Gospel Church, of Corba Lighthouse Fellowship. Karong hapon na medyo challenging ang atong topic karon kay naana kita sa Nehemiah chapter 11 verses 20 to 36. Unya dugay jud ko una kung unsa may akong mawali ning ining pulos to mani mga pangan sa mga tao o mga pangan sa mga lugar nga lisod gihapon i-pronounce. Pero sige lang, kay pulong kini sa Dios, doon na raghapon tay mapupo na ni bisag mga pangalan na the son of, murag mga kaliwatan, unya mga enumeration lang sa mga lugar. So, people and places, murag maorang yung atong mapupo din eh. But salamat sa Dios kay doon na siya dako nga mensahe nato karon. So, ako sang basahon no? Nehemiah chapter 11 verses 20 to 36. Ang title sa atong mensahe karon, The Residents Outside Jerusalem. Kaya natong miaging Domingo, Residents Inside Jerusalem. Nga mao kini sila ang taga Judah, taga Benjamin, mga pari, mga Levites o mga gatekeepers. Previous Sunday, nato pa yung unang Domingo ang ato nga ang mga nagpuyo sulod sa templo. So mao ni ang akong illustration as an introduction. Mao ni sa Jerusalem naa sila'y templo or sanctuary ang nagpuyo sulod sa sanctuary, priests, singers o gatekeepers. Nya last Sunday, residents inside Jerusalem, the new residents, taga Judah, which is 468, from the tribe of Benjamin, 928, mga pari, 1,192, ug mga Levites, 284, ug mga gatekeepers, 172. So karon mao ni akong basahon sa Nehemiah chapter 11 verses 20 to 36. The rest of Israelites with the priests and Levites were in all the towns of Judah, each on his ancestral property. The temple servants lived on a hill of Ophel, and Ziha and Jespah were in charge of them. Verse 22, the chief officer of the Levites in Jerusalem was Uzi, son of Bani, the son of Mahasheba, the son of Matanaiah, the son of Micah. Uzi was one of Asaph's descendants, who were the singers responsible for the service of the house of God. The singers were under the king's orders, which regulated their daily activity. Verse 24, Pethahiah, son of Mejizabel, one of the descendants of Zerah, son of Judah, was the king's agent in all affairs relating to the people. Verse 25, as for the villages with their fields, some of the people of Judah lived in Kiriath Arba and its surrounding settlements, in Dibun and its settlements, in Jekabzeel and its villages, in Jesoah, in Molada, in Beth Pilet, in Hajar Shual, in Beer Sheba and its settlements, in Ziklag, in Mikona and its settlements, in En Remon, in Zorah, in Zarmod, Zanoah, Adullah and their villages, in Lachish and its fields, and in Azekah and its settlements. So they were living all the way from Beersheba to the valley of Hinnom. The descendants of the Benjamites from Geba lived in Michmash, Aijah, Bethel and its settlements, in Anathoth, Nob, in Ananiah, in Hazur, Ramah and Jitaim, in Hadid, Zebulun and Nebalat, in Lud and Ono, and in the valley of craftsmen. And some of the divisions of the Levites of Judah settled in Benjamin. So sa akong illustration, mao ni outside Jerusalem, so mao ni siya Jerusalem kining middle circle. Outside ani mao ni ang namuyo priests and Levites, temple servants, onya kining singers, mga people from Judah, then dunay mga Benjamites. Mao ni sila ang nagpuyo outside sa Jerusalem. So ang akong tuyo ani, ang atong outline tulo ra ka buok gihapon. Number 1, people. Number 2, place. And number 3, purpose. Okay.
Ang Ginoo nag-create ni Abraham, ni Adam. Unya down to Abraham og down ni Nehemiah og kining mga tawo nga atong gipanghinganlan karon. People are the most important asset in any organization. Sa creation, 6-day creation, ang human beings mao na centerpiece or mao na siya masterpiece of God's creation. Katong mga first day, second day up to the fifth day, sixth day, gi-prepare lang to sa Ginoo. Aron ang tao dunay makaon, dunay dagat, dunay kahayag nga mugayad sa tao. Ang hunahuna sa Ginoo ato human beings, si Adam ug si Eve ug ang ilang mga kaliwatan. So the most important creature sa Ginoo ang human beings. Iyan lang gi-prepare ang first 5 days of creation for His most beloved creation, which are the human beings. Ingon ana ta ka espesyal, ingon ana ta ka valuable o ka importante sa atubangan sa Dios. So kini karon sa atong gibasa karon mga places o mga enumeration of names of people, ang kining mga tao duna kani sila importante nga tuyo, importante nga purpose, no? Kini mga priests, singers, gatekeepers unya inside Jerusalem na from the tribe of Judah, from the tribe of Benjamin. Ako na ning gi-illustrate last Sunday nganong suod kaayo ni si Judah ug si Benjamin. Kay si Judah mao gyud request dito ni Joseph nga buhi ilang in town si Benjamin, ako'y magpakauli po nimo aron dili mamatay ang among father nga si Jacob, kay ug di niya ikita ang among kinamanghuran nga si Benjamin mamatay gyud. Hangtod nga wa makaagwanta si Joseph, iya na lang jung disclose iyang kaugalingon nga ako ang inyong igsuon nga si Joseph. So mo na nga magkuyog-kuyog yun ni si Judah ug si Benjamin hasta ning ilang mga kaliwatan, ang kining ilang mga tribo. Unya dunay mga priest ug mga Levites nga mag-alagad sa Dios. Kaya as human beings, we are created to glorify God and to enjoy Him forever. Mao na siya catechism, no? So, ang tao, again, in any organization, mao na most valuable asset. Dili ang property, dili ang things, dili ang money. Mao na nga sa atong sibak, qualification to become a church, ang first yun nga qualification aron ang usa ka church plant sa Sibak, Conservative Baptist, mahimo siya nga simbahan. The first is there must be 25 baptized believers at least. So importante yun ang unang requirement, ang mga tao nga doon na 25 kabuok nga nabautismuhan. Unya ikaduha, doon na sila set of officers, either elder and deacons or elders and deacons, either mga council, church council, or either ordinary lang nga naa sila chairman of the board, naa sila treasurer, na ay auditor, kunya uban pa diha nga mga leaders, as simple as that. Ikatulo, doon na sila regular worship service. Wala maghisgot nga kinahanglan yun dunay building. So mauna karon ang atong issue diha pud sa atong umapad nga Daughter Church. Ang primero na mo gipasabot sa ila nga sa Sibak qualification of a church, wala maghisgot og building. Pero ang Mother Church nag-support sa building kay mao man ay ikalipay sa mga tao. Again, because ang mga tao sa umapad gusto gyud nga dunay building. Ang New Life Community Church elders na ning kamot gyud nga makatabang sila og hatag sa rental para malipay ang mga tao. So, human beings lagi hapon ang gitagaan og kanang konsiderasyon, no? So the same sa Ginoo, ang mga tao maoy importante. So niining tulo, people, place, purpose, ang una gyud ang mga tao. Unya ang Ginoo ikaduha, as part sa iyang gugma nila ni Abraham, ni Adam, ang gusto ni Adam nga go and multiply, no? Increase in number and fill the whole earth. Sa ato pa, asa maning dunay land, kinahanglan dunay human being nga maoy partner sa Ginoo pag-manage. Kay we are partners of God in creation. I mean, siya maoy nag-create, kita maoy mag-manage unsay iyang gi-create. Mao kita ni ang atong huna-hunaon nga kita dili kita Dios. Partner lang kita. We are just privileged nga gipili sa Ginoo nga mahimo niya nga partners.
unsaon pag-manage sa earth. Mao nga kitang mga tao, labi na unta kita nga mga Christian o kita nga naa sa mga simbahan sa Mandawi, simbahan sa Umapad, simbahan sa Corban, dili gyud kita magsagbot-sagbot kay ngano man kanang usual niyo nga cleanliness is next to godliness. Mga anak kita sa Dios, kinahanglan dili kita magkatag ang atong basura. Kinahanglan reflection kita sa orderliness nga paghimo sa Ginoo sa kalibutan ug sa tanan nga naa sa kalibutan ug even sa mga heavenly bodies. It was good. Pag-create niya ni Adam ug ni Eve, miingon na ang Ginoo, it was very good. Naanay very. Kaya nga naman, naan ako'y kauban, naan ako'y partner, unsaon pag-dominar, unsaon pag-manage ni ining akong gipangbuhat karon. Dili ba si Adam, giingnan sa Ginoo, Adam, ikaw may mo pangalan anak. Sa ato pala, ikaw may mo bunyag anak Adam. Kini siya karniro, kini kanding, kana baka. Tanan nga isulti ni Adan nga maunay pangan anak nga hayop, mauna nay gi-register sa Ginoo, maunay partnership. Ang Ginoo nagbuhat, si Adam may mubunyag unsay mga pangalan anak, o kini wati, kini tilas, kana kaba-kaba, kini siyab, kanang buyog, kini ligwan. Mauna po na i-register sa Ginoo nga maunay mga pangan kay si Adam man mo i-authorize maghatag og mga pangan anang mga kahayupan. Nindot nga partnership. Unya ang kining paghatag sa Ginoo og place, mingon siya, Abraham, kining imong nakita karon sa imong mga matam, ako kining ihatag kanimo ngadto sa imong mga kaliwatan. So kanang ato daay mga propriedad karon, labi na mga yuta, gikan kana sa Dios, panalangin kana sa Dios. Unsay blessing dili unta angay awayan sa mga anak, kay gikan kana sa Dios, dili kana gikan sa kahago sa amahan. Gigamit lang sa Ginoo ang pagka industrious, pagkakugihan, kanang devoto sa trabaho sa usa ka amahan aron siya nakahimo og mga properties, nakapalit og mga yuta. Pero kanang mga yuta supposed to be blessing, dili ta naangay nga ang mga anak ug mga apo magkinihaay og tag 20 ka tuig di pa mahuman ang kiha, kay nahimo na hinuon nga tunglo ug unsa untay angay nga panalangin, no? Ang paghatag sa Ginoo og mga luna sa yuta sa katawhan, part kana sa iyang gugma sa tawo kay naa siya katuyuan, no? So akong basahon, nganong ang Benjamites, ang kining mga tribe of Benjamin, nganong ila man yung suportahan ang Jerusalem? Tungod kini sa Joshua 18:28. Basahon ako ha. Okay. Joshua 18:21 hangtod sa 28. The tribe of Benjamin, katong pagbahin-bahin na sa Promised Land o sa Canaan. Unya, nahuman naman ang gubat ani, nakuha naman nila ang mga tanang teritoryo, gipangbahin-bahin na. So mauni ang places nga gi-assign sa tribe of Benjamin. So human beings, Benjamin na itong sigutan ha. Dili ingon kay akong pangalan Benjamin. Example lang ni siya. Munang mubasa ko sa Biblia, unsay mga places nga gitagana. They are blessed with towns and villages and settlements. Mauni siya. Verse 21, Joshua 18, the tribe of Benjamin, clan by clan, had the following cities. Oh, syudad yun. No? Dili lang mga baryo, syudad. Jericho, Beth Hogla, Emek Kezes, Beth Araba, Zimaraim, Bethel, Avim, Para, Opra, Kipar, Amoni, Ofni, and Giba, 12 towns and their villages. Unya napay uban. Gibeon, Ramah, Beeruth, Mezpa, Kefera, Moza, Rekem, Erpiel, Tarala, Zela, Haileh, the Jebusite city, that is Jerusalem, Gibeah and Kiriath, 14 towns and their villages. This was the inheritance of Benjamin for its clans.
So ang territory sa Benjamin hasta usab sa Judges 1:21 unsay gisulti niya diri. Judges ini kahuman sa Joshua atong basahon. Judges 1:21. Okay. As Moses has promised, Hebron was given to Caleb, who drove from it the 3 sons of Anak. Verse 21, the Benjamites, however, failed to dislodge the Jebusites who were living in Jerusalem to this day. The Jebusites live there with the Benjamites. Sa panahon ni Judges, so supposed to be ilang palayason ang Jebusites nga mao'y nag-okupar sa Jerusalem. Sa panahon sa Judges, manggihapon ilang magipasagdan. So nitipo na lang ang mga Benjamites sa Jebusites, which should not be. Okay? Kay sila mao'y pinili nga tao sa Dios, dili sila angay matimplahan og lain nga mga pagan people. Kay eventually matakdan ra ni sila sa kinaiya. Kanang giingon nga, tell me who your companions are and I will tell you who you are. Mao nga mga batanon diha sa Mandawi, Umapad ug Korba. Bantay kinsa man gyud nang kanunay ninyo kuyog-kuyugan kanang paborito ninyo nga mo hang out mo. Ug nang alam jud ko'y time, moadto jud ko na niya kay makigkuyog ko na niya. Bantayi nga dili ka mahimong compromiser. Kay basig matakdan hinuon ka, mahimo na kang pagano. Christian ka in appearance pero ang imong kinaiya, kustombre, mga inclinations, mga desires of your heart, pagan na. Bati ka na o dili ka malipayon. That should not be. So ang mga Benjamites, ihatagan sila sa city of Jerusalem. It was allocated to them. Mao nga kini sila nagpuyo sud sa Jerusalem. Unya to protect Jerusalem from invaders, doon na pa yung mga Benjamites nga nagpuyo outside Jerusalem. Kay importante kini nila ang syudad sa Jerusalem. Pero mas importante ang tao kaysa iyang mga property, di ba? Ang property na araman na diha. Ang tao man mao'y maghuna-una, ang tao man mao'y mubati, ang tao man mao'y mudesider. Mao gyud na nga pananaw sa Ginoo ang human beings na dunay kalag mas importante niya kaysa mga ari-arian, kaysa mga kabtangan, kaysa mga lupa o kanang mga kabilin sa ginikanan. Kay wa man ay mga kalag. Ang tao dunay kalag nga malangit o ba impierno ba? O ginaot unta nga ang tao makatuman sa iyang purpose na anata sa number 3. People, place, purpose. So again, ako nang nasulti ganiha nga man is supposed to glorify God. Mao nay katuyuan sa Dios aron kita maghimaya sa Dios and to enjoy Him forever. Nindot nga purpose sa pananaw sa Ginoo. Pero unsa may nahitabo kanatong mga tao karon? Kinsa may importante nato? Binutan nako. Ang giver o ang gift? Sometimes kita ang mga gihapanghatag sa Ginoo nato mahimo na natong idol. Mao nay babag sa atong pag-alagad sa Dios. Dili kita mako-concentrate sa Ginoo kay naa nas mga kabtangan, mga kutsi, mga balay, sige na lang panindot sa balay, sige na lang panindot sa kutsi. Wa na gani kahatag sa mga pastor o sa misyon o sa simbahan, no? So atong huna-hunaon nga kining mga panalangin aron lang kini maka pasalamat kita sa Dios. Because God is generous God. He is good. Mabito na ito siya gitawag siya God kay good siya. Unya, unsa may atong gitaga ang importansya? Ang provider o ang provision? Sometimes nawani ang provider. No? Ang benefactor o ang benefit? Bahala na ng benefactor. Ang benefit gi ako. No? Giapas na ko ang reward. Bahala na ng rewarder. Dili kayo ko ana importante anak niya. Uy, nasayop kita igsoon. With or without blessing, kinahanglan kita mahigugma sa Dios.
Kay ang Dios maoy blessor. With or without the gift, kinahanglan kita mo simba o moalagad sa Dios. Kay ang Dios maoy giver. Ang giver labaw sa gift. Ang provider labaw sa provision. Ang benefactor labaw sa benefit. Kinsa may source sa mga benefits, dili ba ang benefactor? Mao na nga kinahanglan kita mag-glorify sa benefactor. Kinahanglan kita mag-praise, adoration, worship sa Dios with or without blessing. Pero imposible man po na. Kay ang Ginoo rewarder man gyud na siya. Moingon man gyud ang Ginoo nga, behold, I am coming and my reward is with me. Tinuod man gyud na nga ang Ginoo, malipay man gyud na siya mohatag og reward. No, ako mga anak, Papa, walay surprise. That means wala bay pasalubong nga pagkaon inig-abot sa balay. No? Ang Ginoo ganahan gyud na siya maghatag og mga surprises. Aron makaingon ta, oh, what an amazing God. No? Aron si Nehemias o si Daniel sa ilang pag-ampo makaingon siya, oh, great and awesome God. Naghimaya sila sa Dios. Ang Ginoo hangtod karon niining panahon sa coronavirus, kinahanglan usab nga kita magapadayon paghimaya sa Dios. No, dili lang kay kapuya ni Lord, uy. Kanus apa man ni mahuman. Kapoy na nito huwat, kanus aning sap mo abot. Mga bugas o mga sardinas, wala naman yun mo abot karon. May man lang ni natong primero duha ka buwan, Marso o Abril, karon wala na. Sige lang gihapon tag reklamo di ay. Nakalimot kita nga ang Dios maoy Dios ni ining coronavirus. Ang Dios nga dili makita, mas superior. Siya maoy nagkontrolar ni ining virus nga dili makita sa atong mata, pero makita sa microscope. Mga igsoon, hinaot unta nga dili kita ma-confuse, dili kita makalimot na God loves people. We are human beings. We are the most important creature sa Ginoo. We are the masterpiece creation in the eyes of God. Wala kita niya pasagdi, wala kita niya biyain ni ining panahon sa pandemic. Naara ang gihapon ang Dios. Kinahanglan lang nato siyang simbahon, daygon, pasalamatan, sangpiton, ampuan. Dili ka na kita magkinahanglan pag mga butang. Ang Ginoo nakahibaw na ana sa atong mga need. Pasalamat kita sa Ginoo nga niining panahon sa quarantine, panahon sa pandemic, na assess nato atong kaugalingon unsa may importante, unsa may mga trivial things, unsa may mga wants versus needs. Unya ang Ginoo mingon, my God will supply all our need. Nahimo ka na nga real nato karong panahon sa pandemic. Kay bawo na ta mo sort out unsa ra gyud ang importante nato. Food, clothing, shelter, relationship, love, peace, joy, no? Wala na mga kapritso, mga whim and fancy sa kinabuhi, gitangtang na sa Dios. Gigamit ang pandemic, gigamit ang coronavirus. Ang mga tao nga nagdumot, ang mga tao nga mga hakog, mga tao na nag-anam-anam kahilis ang ilang pagkahakog. Karon nga pandemic, antigo na pud mohatag. Ang mga tao nga masinahon, nag-anam-anam sila reflect unsa may purpose nga ako masina, mga matay raman gihapon mitanan. Doon na ko'y kalag ug magpadayon ko sa akong pagkamasinahon, nag-ungaw ko sa kalayo sa impyerno. So kanang pandemic nga kuha ni quarantine sila ug wa sila nahimo, nagsigi sila reflect sa ilang kinabuhi. Salamat sa Dios sa coronavirus. Salamat sa Dios ni ining pandemic. Nakahibaw kita ka ang human beings mao'y most important creation sa Ginoo. Review sa Genesis story. Unya ipanghatagan kitag places, properties o uban tungod kay gusto sa Dios nga kita ma-reminded, no? Kinga kining mga butang nga reminder nga God is generous. God supply our needs. That means God is our sustainer. We need water, o naa. We need food, naapoy food. We need oxygen aron ta ma-sustain ang atong mga internal tissues or mga internal organs nga kanunay silang mag-function. There is free oxygen. Kung adto ta sa ICU nagbayad ng oxygen 8,000 to 15,000 per tank sa oxygen.
Pero magpasalamat kita sa Dios. Pila ka buka nagpasalamat sa Dios nga libre ang oxygen. Every day nagmata pata ang ubang mga tao wala nakamata. No tuskig na. Ritso na lang sa punerarya. Nagpasalamat bata sa Dios kada adlaw nga buhi pata kada adlaw. Kinsa raman og pila ra ka buka nagpasalamat nato. Taga New Life, taga Kurba, taga Umapad. Hunaon ko nato. Again, kita angay magsimba sa Diyos. Inside, outside Jerusalem, ang mga tao, mga Benjamites, mga priests, Levites. Kaduna man po yung mga priests o Levites nga namuyo outside Jerusalem. Doon na po yung mga temple servants outside Jerusalem. Doon ay mga singers or worship leaders or worshipers or worship team na muyo outside Jerusalem. Unsa may akong message anak karon mga igsoon. Unsay akong nahuna-hunaan di ay nga mi-flash sa akong mind. Inside or outside sa atong church building, magapadayon kita pag-alagad sa Dios. Inside or outside sa atong church building, kay di pa man ta pwede magpundok-pundok sa Cebu City, sa Mandawi City, sa Corba, for whatever reason. Ang Umapad, okay na, nagsige naman sila pundok-pundok, hinapo sa Abril. We continue to praise, worship, and glorify God inside and outside our places of worship. Kay kining mga tawhana, inside and outside of Jerusalem, namuyo kini sila og nagapadayon pag-alagad sa Dios. Hinaot unta nga sa kaharuhay sa kapitos, sa abundansya o sa coronavirus pandemic, magapadayon usab kita paghimaya sa Dios. That we should glorify God kay ining katapos na ining tanan nga history sa kalibutan at the end of the ages. Kita nga mga tinubos ni Kristo, kita nga gipuy-an sa huli sa Espiritu Santo ni Jesucristo, we will enjoy God forever. Tinuod kining giingon ni David sa Salmo 23. Sigurado ako nga magalakaw ako kuyog sa gugma ug sa kaluoy sa Dios sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. Ug kung moabot na ang akong higayon na matapos na ako gininhawa, I will live in the house of the Lord forever and ever and ever. That means enjoy na ko sa Ginoo. Salamat sa Dios nga kining kalibutan nga atong gipuy-an puno sa mga suffering, pain, daghay pandemic, daghang catastrophe, plagues, baha, linog, tsunami. Salamat sa Ginoo nga iya nang gituyo nga mao nay sitwasyon. Kay og perfect man ning kalibutan. Uy, walay mo desire og langit. Walay mangandoy nga next life, eternal life, afterlife, wala na mo desire kay nindot naman. Pero tungod sa tanang katalagman ni ining atong present life, we are in the valley of tears or in the valley of the shadow of death. Kaya padung kita mga matay tanan, we keep on long